May saysay ba to? May saysay ba itong warrant of arrest na linabas ng ICC? Gayong hindi naman miyembro ng ICC ang Russia, or are just they sending out a strong message, Dean? Yun na nga. Meron bang enforceability? Yun ang question. Actually, ito yung issue lagi sa mga international organizations. May mga napagkasunduan na mga kailangan sundin yung mga bansang nakipirma doon sa mga statutes na ito. Pero ang tanong, ito ba ay merong enforceability? Yung sa Russia, gusto ko lang i-clarify, Russia was a signatory to the Rome Statute noong 1998, which paved the way for the establishment of the International Criminal Court noong 2020, noong 2002 ata. Basta miyembro siya. Pero noong 2016, nung kasagsagan ng kanyang operation sa Crimea, bigla siyang humiwalay, bigla siyang kumalas sa International Criminal Court. Para palang Pilipinas, ano? Yes. Ito nga ang problema sa ganyang mga organizations. Initially, pipirma, sasama yung isang bansa, pero kapag naaapakan na yung kanyang quote-unquote karapatan, bigla siya naalis. Kumbaga parang pag naglalaro, pag medyo natatalo kay aalis ka na sa aalis ka na doon sa laro, bigla aayaw. Yung 2016 kasi, nung humiwalay na yung Russia. So, any crime from 2016 up to hindi na siya member, hindi covered ng ICC. Yung sa Pilipinas, yung lahat ng sinasabing yung drugs war campaign naging biktima doon dahil tinuturing na crimes against humanity, ay sakop nito yung period na miyembro pa tayo bago tayo humiwalay nung kailanman 2022 something nung humiwalay ang Pilipinas para sa mula na sa International Criminal Court. So magkaiba yon. Yung dito sa Russia dati, so 2016 lahat ng crimes na kino-cover ito ay hindi covered na ng International Criminal Court. Yung sa Pilipinas, yung period na bago tayo tumiwalag sa International Criminal Court, yun ang covered nung investigation na ginagawa ng International Criminal Court. So magkaiba. Ngayon, paano ngayon to? So hindi na miyembro ang Russia ngayong 2022. Ito nga yung ginawang sa pilitang deportasyon sa mga bata papunta sa Ukraine. So, unang-una, may karapatan ng Russia na hindi i-recognize. I mean, that is not valid because we don't recognize anymore the International Criminal Court since we are not a member of the International Criminal Court. Pero may mga signal ito na ibinibigay. No, kahit hindi ka miyembro, pero kasi hindi habang panahon kasi si Putin ang leader ng Russia . 'Di ba? Aminin na natin, very political talaga yung gawain ng International Criminal Court. Paano ngayon kung sakaling dumating ang panahon na hindi na siya ang pinuno ng Russia at biglang balikan itong mga kaso na binabato sa kanya tungkol dito sa pagpapa-deport ng mga kabataan from Ukraine papunta sa Russia. So, actually political. At this point in time, walang enforceability. In the first place, hindi i-extradite ng Russia si Vladimir Putin para magkaroon ng investigasyon ng International Criminal Court. Okay? At this point in time. Pero malay mo sa mga susunod na panahon. Kasi may mga kasaysayan na may mga precedents na. For example, si Milosevic, yung dating pinuno ng sino ito? Slobodan Milosevic, yung former president of Yugoslavia. He was indicted for a series of war crimes by the International Criminal Court from the former Yugoslavia dahil sa giyera noong 1999 in the midst of war in Kosovo. So noong 2001, hindi na siya ang namumuno. Nagkaroon ngayon ng power struggle nung mawala siya between him and si Prime Minister Zoran Đinđić. Tapos, meron kasing court ruling dati na hindi pwedeng i-extradite si Milosevic sa The Hague kung saan naka-estasyon yung International Criminal Court. Pero in spite of that, binigay pa rin siya nung bagong gobyerno na ngayon ng Serbia dahil ang kapalit naman noon kapag hindi mo isinurrender sa amin si Milosevic, hindi namin ibibigay yung mga ipinangakong mga aid coming from the World Bank and International Monetary Fund. So ganun, kumbaga panahon, sabi nga natin weather lang. Weather lang yan, correct. Yes.